magpala sa ating pagbasa sa kanyang mga salita. Tinatawagan ko na po ang ating kapatid para sa opening prayer. Lampu da kala ring may rapture ne. Yung kaya makakarag sa lubo eh. Kamo na pala may rapture na makakitagin. Praise the Lord. Hallelujah. Dugo tamo po manalangin tamo. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. To God be the glory. Hallelujah. Igpaming may payaki sa bla. Ing lagyo na po ning kay mga bus ning kay kaming Ginoong Hesus. Ngayon ka orasan ay tig pang manalalapit kay mitong kapapanlog. Ing banal yung harapan Ginoong Diyos. Ore ni pure kay kaming puso. Di kay kaming kaisipan Ginoong Diyos. Ing pang banal nung naanuan po nga kakitsong ay makatula. Kareng pusong deti, kareng kaisipan na reti Ginoo. Ing adwan mi po king panalangin kay ning oras ay tig. Pasan nyo kayo butlinisan, kayo banal ng daya, ni kayo kaming Ginoong Yesus. Baan maging katanggap-tanggap po Ginoong Diyos, yung kayo kaming panalangin, kayo harapan nyo, yan yung oras ay iti. Muling sinabi nyo po Ginoong Diyos, yung panalangin ng taong matulit, mirasking kayo kong harapan. Dapat yung panalangin ng makasalanan, ay matatanggap yung harapan nyo. Nangyayin yung kaorasan ay iti, panulan mo Ginoo, lininisinore ang kayo kaming puso, din kayo kaming kaisipan, ngayon yung oras ay tingin umalayak yung manyawad kaya ka, maus, at puryan dakilaan kaya kaming biyay. Salamat, ikpang banal, kaya kang lugod. Salamat, karing biyayang pagkalubyo, karing balang metong kaya kami. Nakapilan man Ginoo ay magkipepauren. Salamat po, kaya kang pamaningat, kaya bukas ming pamanudtod. Ang yan ni Ginoo, migising kami. Baan makasamba kaya ka, makapagpuri, at adakilami ay kong dakilang lagyo. Salamat, ikpang banaking oras ay tigil ng Diyos. Panalangin mi po yung kaya kaming gawain. Nawa Ginoo, imbalang metong kaya kami maging masigasig kayong makirandam, karing kaya kang salita. Pangganita Ginoo, ding salitang dating binibatan kaya kayo, dalanan kaya kaming maluguda pastoring kaya kayong lingkod. Bitanam lang malalam karing kaya kayong puso. Muling dete Ginoo, ilang malyari min pagkabi, kabang ati kami kinyatong iti. Salamat, ikpang banal, kingke kang biyaya, kingke kang lugod, Ginoong Diyos. Patunayan mo karimbalang metong kaya kami, hingi kayo magpabayag. Kimpe nga ako mong sinabi yung Ginoo, kayo kayo paburen. Salamat, ikpang banal, ngayon kaorasan na iti. Ingadwan mi po, panalangin Ginoong Diyos, dinan mo kaya kang bungkapyas nan. Ikay nga tsugeti amani batan kay kayo. Bangka nito Ginoong Diyos na anumang gawa na ng kalaban niya na kaya tukso. Lalong-lalo na Ginoong Diyos para kung adakila, parangalan, hindi kami biyay. Salamat, ikbang banal ngayon ng kaorasan na iti, panalangin mila ng puring kapatat pingalapo. Ginoong Diyos, nung nanuman po yung karela ng gagawang karing karela ng pibale-bale, panalangin nila po yan yung oras ay tigil ng Diyos nawa. Aga nakara ko po. Aga nakara na ila Kristyano nala. At aga nakara ila meging anak kinalagin. Muling sinabi yung Ginoong Diyos ay mitatikusan yung pamag sambangan tiganiti yung mga naning gewara rin minunang Kristyano kay kami. Mantimuring Ginoong Diyos sinabi yung kay kayo yung aldonan yung Domingo at emiya tatikusan lasa ang binyeyo kay kami yung peparminggo ginamit wiking sa ng burimi niya yung Domingo Ginoo adwan mi kay kayo ikpang banal dakalpong dakalas salamat yung kay kang lugod ngayon yung kaorasan ay tigino panalangin mila rin kay kaming kapatid magagamitan nyo king gaway na itigin ng Diyos ding anak mong titigtig ka rin instrumento ding dadalit Ginong Diyos di na nyong kabyasnan
kasigasigan at kapibabatan. Muling pamagobrogay kayo Ginoo. Kailangan natin kayong kapibabatan, ating kayong discerning. Bangka dito, agang pananmi, ingke kayo matuan para kayo na sambanda kayo king mitmong katapatan at kaburian. Salamat, tigbang banal ngayon kaurasan na iti, panalangin kaya ng bugay kayo ni Diyos makabukod. Yung anak mong gagamitan mo, king kaya kang ministeryo Ginoo, king kaya kang malugod na pastor. Di na niya pong kapyas na naman ibatan kay kayo. Bangkanita Ginoo Diyos, ding dandaman mo yung salitang manibatan kay kayo at sabihan na kay kami. Maging pagpapaalala ka rin palang metong Ginoo Diyos. Dakal na salamat. Yan yung kaorasan na iti Ginoo Diyos. Babalik mo nga po yung sablang kapuriang kapasalamatan. Pamilatanan kay kaming Ginoo Yesus. Kay kaming Ginoong tagapagligtas. Kambiyan na po ni kaya kong banal na Espiritu. Itangan po kaya kaming samot dalangin. Amen and amen. Sige po, isa pang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Amen! A blessed Sunday to everyone. Sabihan po natin ang ating mga katabi, let us praise the Lord. Amen! Let us praise the Lord. Ibig sabihin po nito ay tayo po ay magpa-participate. Amen po? Amen. Lahat po tayo ay kakanta at sama-sama po tayong magpupuri sa ating Panginoon. Ang sabi po sa lyrics ng kanta, as long as I am breathing, I have the reason to praise the Lord. So habang tayo'y humihinga, habang tayo'y may buhay at malakas pa, huwag po nating sayangin ang pagkakataon nito na purihin ang ating Panginoon. Amen? In Psalms chapter 150 verse 6, sabi po dito, let everything that has breath praise the Lord. Ang lahat ng may buhay ay magpuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Amen. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. Sige po. Sabayan po natin ang kanta. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley. Praise on the mountain. A praise when I'm sure. And praise when I'm doubting. A praise when I'm numbered. And praise when surrounded. His praise is the waters. My enemies drowning. As long as I'm breathing. As long as I'm breathing. I got a reason to praise the Lord. Oh my soul. Praise the Lord. Oh my soul. I'll praise when I'm weary. And praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is your weapon. It's more than a sound. And my praise is the shadow that when Jericho down. As long as I'm breathing. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh my soul, praise the Lord. Oh my soul, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive.
'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Declare po natin ulit, let everything that is breath praise the Lord. Let everything That has breath, praise the Lord. praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Sama-sama po tayo. That has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. Let everything that has breath will continue to praise you, Jesus. Because you deserve all the praises, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na kami malayang nakapagpupuri sa iyo, Panginoon. Oh, Holy Spirit, we invite you in this place. Patuloy, Panginoon, na hinahangad namin ang iyong presensya. Ika'y aming madama, naway ika'y aming maranasan sa umagang ito. Ang sabi po sa kanta, Christ alone, our cornerstone. Si Kristo lamang ang matibay nating pundasyon at sandigan, where the weak are made strong, kung saan ang mga nanghihina ay nabibigyan ng lakas. Because through the storm, He is Lord, and He is the Lord of all. Sa lahat po ng hirap, sa lahat ng pagsubok, nananatili siyang dakila at siyang ating dakilang Panginoon, ang siyang dakila nating tagapagligtas. Hallelujah, Lord. We want you in this place, Jesus. Hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Let's sing it again. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Sabay-sabay po tayo, kantahin natin. Christ alone, cornerstone, the
Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds beneath the veil. My anchor holds beneath the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong, in Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. Oh, Christ cornerstone, the weak made strong, in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. Christ alone. Christ alone, cornerstone, The weak made strong. weak made Is the Savior's love. in Savior's love through the He storm. is Lord. He is Lord of all. Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong, in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. Oh, Panginoon, through the storm, You are Lord, and You are the Lord of all. Sa lahat ng hirap, sa lahat ng pagsubok, nananatili kang dakila, Panginoon. Ikaw ang aming dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, na Ikaw ay nananatiling matibay naming sandigan sa lahat ng pagsubok ng aming buhay. At tunay ngang ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Ang biyaya niya ay hindi magwawakas. At ito ay laging bago. Ang awa niya ay laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan ng Panginoon ay patuloy na tunay at dakila. Oh, we praise You, God. Salamat, Lord, sa iyong katapatan. Thank You, Lord, for Your faithfulness and Your mercy that never ends. Vast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning.
mercies ends. His mercies never come to an end. There I knew every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. Pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay di magmamaliw. Biyaya niya'y hindi magwawakas. At ito'y laging bago bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay di magmamaliw. Biyaya niya'y hindi magwawakas. At ito'y laging bago bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos. At ito'y laging bago. At ito'y laging bago bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. At ito'y laging bago. At ito'y laging bago bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. At ito'y laging bago. At ito'y laging bago bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakila ka, O Diyos. Oh, dakila ka, O Diyos. Ang katapatan mo, Panginoon, sa aming mga buhay ay hindi nagwawakas. Ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw kailanman. Panginoon, sa napakagulo, napakamasalimuot na mundo na ginagalawan namin ngayon, dalangin namin, Panginoon, na tanging ang iyong tinig ang siyang aming marinig. Dalangin namin, Panginoon, na ang iyong kalooban ang siyang mangyari sa aming mga buhay. At aming dalangin na ang iyong presensya ang siyang patuloy naming madama, ang siyang patuloy naming maranasan sa aming mga buhay. At sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo, aming iwinawaksi ang lahat ng takot, aming iwinawaksi ang lahat ng pangamba. Palitan mo ito, Panginoon, ng kapayapaan na nagmumula sa iyo, God. Dalangin namin na ang iyong kapayapaan ang siyang maghari sa puso ng bawat isa. In John chapter 14 verse 27,
Ang sabi po dito, "The peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Let not your hearts be troubled, and do not be afraid." Sabi niya, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. At hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kaya huwag mabagabag ang inyong mga kalooban at huwag kayong matakot. Isang magandang paalala ng Panginoon na patuloy tayong manalig sa Kanya. We walk by faith and not by sight. And we trust our God that He continues to work all things together for the good of those who love Him. Come on, church! Ibalik na po natin ang pasasalamat sa ating dakilang Panginoon. To you be all the glory, the honor, the adoration. Salamat, Jesus. Salamat, dakila at matapat na Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Mayroon ba akong boses? Mayroon na. Okay. Ganyan na lang. Okay. Salamat po sa mga awitin na ating pong dinala sa Panginoon. Amen. Okay lang po ba kayo? Amen po. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Magkahalo pong nakasubaybay naman pa kayo sa sa FB live natin. FB live, anong FB live ba so? Sa group chat ni po. At alam po natin lahat na yung isa sa kapatid po natin, yung tatay ng kapatid po natin ay umuwi kay Lord ni po. Si Brother Dens. So, tayo po ay nakikiramay. Amen. At di ko alam kung nanonood siya ngayon. No, nanonood siya. Brother Dens, nice po nating ipabot yung yung ating pong taus-pusong pakikiramay. Family, kami po yung nakikiramay sa inyo at kasama po yung panalangin ng pagbibigay ng comfort sa inyo ni Lord. Ano po? At yun po, saan kasi yung lugar nila? Lubao ni po. At tayo po yung nagpaplano na mamaya, alas 3 ng hapon ay pupunta po tayo doon. No? At sino po sa inyong gustong sumama? Meron na pong isa, dalawa, tatlo, ano pa. Good morning po. Good morning po. Okay. At sa pagkakaalam ko po, yung music team, sasama po sila. Okay. So, yun. Mamaya po, ay meron din po akong ipapakiusap sa inyo. Mamaya na lang. Ano po. So, ayan po. And, sa Tuesday rin po, sa Tuesday ay alis po ako, pupunta ako ng Baguio. Paalala ko po, baka may gustong magpabili ng wales. Biro lang po. Pero kung gusto niyo magpabili, okay lang din naman.
3 days po kami doon sa Baguio, yung ating pong convention. So, sa kauna-unang pagkakataon po, hindi kami sa EPTS convention. Sa sa isang hotel. I forgot the name, but malapit po ito sa Burnham Park. Doon po kami. At sa tinatagal-tagal po ng panahon, basta umaakyat ng Bagyo, ang convention po ay sa EPTS. Anong ibig sabihin ng EPTS, Pastor? Asia Pacific Theological Seminary. Yan po yung EPTS. So, yun. Parang, kumusta po kayo, mga kapatid? Ang daming issue ngayon, di ba? Daming issue ngayon. Siyempre, may nalulungkot, may natutuwa, may nagagalit. Iba-iba po yung reaksyon. Ayaw ko sanang banggitin na ito, but alam po ninyo, baka isipin po naman po ninyo, si Pastor, parang walang pakialam sa balita. Tago ako sa sa aircon natin, nilalamig ako, sumasakit ang ulo ko. Kaya tago ako ng konti. Kita naman siguro ako dyan ni Brother Jonathan. Okay. Bakit nasabi niyo, Pastor, may nalulungkot, may natutuwa, may nagagalit, at iba pa? Siyempre po, yung naging biktima po ng, yung sinasabi po nila na, kasi doon? Crime, war on drugs. Nasasabi nila na gano'n. Siyempre po, okay. Paano po yon? Okay. Tago lang ako. Yan. Natutuwa sila. Siyempre, yung hustisya, sabi po nila. Yung isa naman, nalulungkot naman sila, yung iba daw, kasi nga, siyempre, ikaw yung anak, o yung tatay po o nanay na ni-rape ng ang kanyang anak, na pinag-aral mo, na ang tawag nito, yung isa siyang nurse, naging biktima. Ganon din, iba-iba yung nila. Parehas na victim di ba? Yung biktima ng war on drug at saka yung nabiktima ng because of drugs. Ganon din po. Meron daw kong narinig na nagsasabi, actually na ko na ito, matagal ko nang narinig, pero naiyak siya kasi sabi niya, yung kuya ko na napakabait, sabi po niya, napakabait ng kuya ko, sabi niya. Pero nung napasok siya naging biktima siya ng droga, sabi niya, nawala yung kanyang kabaitan, sabi po niya. So, biktima rin po yun. Kumbaga, so, marami pang iba na mga issue ngayon na nakikita natin sa bansa po natin. So, ano ngayon, Pastor, ang ibig mo? Di pag-pray natin ang ating bansa. Amen po, kawawa pong bansa natin. Wala ba kayo napapansin? Suot ko sana kanina yung I love Philippines. Pero mapapansin po nyo, iba yung may suot si Pastor. Opo, kaya po ako, may dahilan yan, kaya ako nagsuot ng I love Israel. Kasi kapag sinabi daw na I love Israel, para mo na rin sinabi na mahal mo ang iyong bansa. Amen? Maniwala kayo. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Kasi sabi nga po, kung naibig mo ang hindi ka ibig-ibig, di ba? Mamahal mo na rin ang lahat-lahat. Kasi ang Israel po, wow, ang salita ng Panginoon Diyos dyan is ang bayang mapag-imagsik. Pero sa kabila nun, naibig po ng ating pong Panginoon. Kung naibig ng ating Panginoon ang Israel, tamo pa kaya? Tayo pa kaya? Di ba? Di lalo nating maibig ang ating bansa. Ipag-pray po natin ang ating bansa. Mamaya po, sabi ko nga, ang ating mahal na bayan po ay sugatan. Sugatan po siya. Magkakabilang panig, mayroon silang mga kanya-kanyang kwento.
Ano po? So, parang sabi ko nga, may natuwa pero baka hindi maganda ang maging epekto sa bansa po natin. Ano po? So, kailangan ng our country is need po niya ang prayer. Amen. So, yun, ano po? Anyways, kanina po nag-iisip po ako habang nire-review po natin ang message. Ay, bago ko pala makalimutan nais ko pong bumati pala sa mga viewers po natin. Ewan ko, nagla-like po sila. May ilan, after the service, yung kabaryo ko, si bro, kasi yung pangalan nito? Si Ireneo Alikay. Ayan, ang pangalan niya, Ireneo Alikay. Isang kababata ko po na masungit na sumusubaybay sa ating pong pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Good morning to you, kaibigan. So, nag-message po siya sa akin. Then, tinawagan pala niya ako, nag-call ka po kami na sumusubaybay po siya. At siyempre, sa mga ilan talagang patuloy na sumusubaybay, especially na po sa atin yan, mention po natin sina paring Alex, Sister Janet, pong Ray Achiros, hindi sila nawawala, nanonood sila. At iba pa, siyempre, hindi ko na po mabanggit ang inyo pong mga pangalan. Salamat sa inyong patuloy na sumusubaybay sa ating pong pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Amen. So, ano pa? Okay. Wala na pa akong maisip, so darako na po tayo sa message. Amen po. Okay. Yung ating pong teksto ay ito po, Philippians chapter 4 verse 19 up to 20. So babasahin po natin ang salita ng ating pong Panginoon, bagamat binasa na po kanina, ulitin lang po natin. Ang sabi po natin diyan, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Tama-tama sa kanta kanina, no? The steadfast love of the Lord never ceases. Yung kinanta kanina, kinanta natin kanina, ewan ko kung alin ang magandang balita doon. Yung kinakanta, yun ang magandang balita o yung nasa, yun yung King James. Hindi kasi magkatugma pero yun din ang mensahe. Parang magkaiba. So iniisip ko, tayong King James dito. At buhat sa kayamanan niyang hindi maubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yung 19:20, sabi po niya, purihin ang Diyos purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Amen po. Idagdag po ng Diyos ang pagpapala sa mga talata na ating pong nabasa. Let us pray. Father God in heaven, sa oras na ito, sa pangalan at kapangyarihan ng aming Panginoong Yesus, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa kabutihan mo sa amin. Salamat po, Panginoon, na nandito kami. Mayroon pong isang layunin, ang purihin ka, luwalhatian ka, parangalan ka sa aming pong mga buhay. Salamat po sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo. Dalahin po namin na open our hearts, mind, Panginoon, upang maunawaan po namin ang kahalagaan at kapangyarihan ng iyong mga salita na aming pag-aaralan ngayong umagang ito. Lord, hayaan mo na ang mga salita mo na may papahayag, magsilbi itong encouragement sa bawat isa sa amin sa patuloy po namin na paglilingkod sa iyo. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Mga kapatid, lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. So, background po ng ating pong teksto ngayong umagang ito, binasa po natin. Sino ang sumulat ng aklat po ng Pilipos? Ang Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ang sumulat ng liham na ito. Kanino ito isinulat? Sa mga Kristiyano sa Pilipos. Saang lugar ito? Isang lungsod sa Macedonia na ngayon ay bahagi na ng Greece. Nung nakarang araw, Turkey, yung
ano natin. Ngayon naman ay sa Greece, ano, itong Pilipos. Ano ang sitwasyon ni Pablo sa sulat na ito? Parang kakaiba ngayon. Siyempre, niresearch ko kaya ito. Ano ho? At isinulat. Ano ho? Ipapaliwanag po natin. Si Pablo, ang sitwasyon ni Pablo nung isulat niya ito, si Pablo ay nasa bilangguan, katulad nung nakaraang linggo, nung message. Nang isulat niya ito, kahit nakakulong siya, punong-puno pa rin siya ng kagalakan at pananampalataya sa Diyos. Iba talaga si Pablo. Bakit niya ito isinulat? Nagpapasalamat siya sa mga taga-Pilipos. Ano po? Na dahil kahit siya ay nakakulong, sinusuportahan pa rin nila siya sa pamamagitan ng ano? Una po, yung pong prayer. Siyempre po, tulong pinansyal. Ako kaya, layo naman ng Panginoon. Kung ako'y makulong, susuportahan kaya ninyo ako? Bahala ka dyan, Pastor. Siyempre po, depende sa pagkakulong. Ano po. So, hindi tutulot ng Panginoon. Ano po. Panalangin natin. Naniniwala ako, lalo na Pablo, bakit kaya siya ay patuloy na minahal at tinulungan ng mga alagad? Because nakita nila yung pong reason why na siya ay nabilanggo. Dahilan po sa kanyang pangangaral ng salita ng ating pong Panginoon. So, mga kapatid, sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, ipinaalaala niya sa kanila, sa mga taga-Pilipos, na kahit sila rin ay may mga kahit sila rin kung may mga pangangailangan sila, hindi rin sila pababayaan ng Panginoon. Ano po? At naniniwala rin po ako, mga kapatid, na kahit tayo man din, kahit po tayo, kapag tayo po ay mayroong pangangailangan, hindi rin tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Yun po, yung mensahe kanina ng awit, habang pinapakinggan ko po, parang akmang-akma po ito doon sa mensahe ngayon. Ito'y laging sariwa, bagong umaga, ang katapatan mo, O Diyos. Parang nag-rumble, ano? Pero nais ko pong ipakita na, yun nga, ang pag-ibig ng Panginoon o ang biyaya ng Panginoon ay hindi po nauubos. Amen. Kaya nga po, ang sabi ko dito, anong ang mensahe nito sa atin ngayon? Anong message? Ano pa? Ng mga talatang ito. Ang sabi ko po dito, huwag tayong mag-alala kung may mga kaguluhan tayo dahil ang Diyos ang bahala sa atin. Amen po. Anong dapat natin gawing, Pastor? Good morning po. Di manampalataya tayo sa Diyos. Amen. Huwag tayong titigil na manampalataya sa Kanya. Why? Sapagkat siya ay nangako, hindi niya tayo pababayaan ni iiwanan. Amen. Praise God. Ang pamagat actually ng ating mensahe ngayong umagang ito ay, ano na kasi? Ayun. Ang Diyos ang nagbibigay. Parang may kulang yan, Pastor. Oo. Ang Diyos ay nagbibigay ng ano? Actually po, pangkalahatan po ito. Ang sabi ko po dyan, ng ating mga pangangailangan. Opo. Naniniwala po ba tayo doon? Na ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan? Amen po. Hindi po natin dapat pagdudahan yan. Ano po? God is the provider of our needs. Parang English yun na, Pastor. Oo, bang kanito may iba naman ang timpla. hindi po puros Tagalog. Opo. Ang Diyos ang nagbibigay sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nga po yung first point po natin dyan, ano po? Yung number 1 po natin, ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating kailangan. God is the provider of all our needs. Ano po? Yung needs po natin.
gusto ko pong idin ito. Ano po? Alam na namin yan, Pastor. Kung minsan po, nakakalimutan natin eh. Nakakalimutan natin. No? Kapag sinabi kasi na provider of our needs, kung minsan po, iniisip natin kaagad na walang bagay na hindi po ipinagkakaloob ng Panginoon. Di po ba ganoon? Wala tayong iniisip natin na wala tayong pangangailangan na hindi ipagkakaloob ng Panginoon. Tama po yun. Pero kung minsan po, itang pinakakatas niya, hindi natin naiisip. Hindi natin naiisip. Ano yung hindi natin naiisip, Pastor? Yung needs. Yung needs. All our needs. Abay, kung hindi mo kailangan, hindi bibigay ng Panginoon. Amen po. Nakita po ninyo kapatid ang mensahe. All your needs, Ana. Abay, kung needs mo yan, wala ka nang dapat katakutan. Ano ho? Asahan mo yan. Ilista mo yan, hanangapin po eh. No? Ilista mo na sapagkat ipagkakaloob din ng Panginoon. Parang ama sa anak lang yan. No po? Parang yung anak mo lang, nag-aaral siya, nangangailangan siya ng uniform. Ano yun? Obvious yun. Ano po? Alam po ninyo, yung punto na ganoon, nag-aaral yung anak, may anak ka, nag-aaral. Kailangan pa bang hilingin ng anak mo na, Nay, mag-uniforme ako sa pag-aaral ko? Kailangan pa ba yun? Hindi na po. Yung nanay mismo, magpatahi na ako ng damit mo. No? Sometimes may mga pangyayaring ganoon, mga kapatid. No? Hindi natin hinihiling sa Panginoon, pero nandyan na kagad. Hindi natin hinihiling. Pero natatanggap na natin. Bakit? Kasi nga po, tayo na mga ama, kung alam natin yung mga bagay na ikabubuti natin, lalo na sa ating Panginoon. Amen po. May mga bagay na po dapat sabihin. Kaya nga po, sabi ng salita ng Panginoon, hindi pa ninyo hinihingi. Amen? Hindi mo pa hinihingi sa iyong nanay na ipatahi ka niya ng uniforme, pinag-iisipan na ng nanay mo na ipapatahi ka niya ng uniforme. Amen? Ganun po yan. Needs mo yan eh. Ano po? Abay, kung hindi mo kailangan, huwag ka na magtampo naman. Panalangin ka ng panalangin, hindi mo natatanggap. Abay, mag-isip-isip ka rin. Dapat po, inaalam din natin, itong hinihingi ko na, itong tagal ko nang hinihingi. Tunay ko nga, dapat mapapaisip ka rin, kailangan ko nga ba talaga ito? At kapag ka naisip mo, na pagtanto, ay hindi pala. Kaya dapat po maging mahusay din po tayo. Amen? Sa mga hinihingi natin sa ating pong Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, sabi ko, ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating kailangan. Wow! Alam po ninyo, napakaganda nito. Pastor, anong ibig sabihin yan? Kapatid, pakinggan mo ito. Siya ang ating tunay na tagapagtustos at tagapag-alaga. Nung pong prayer meeting, binanggit ko ito itong tagapagtustos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, kapatid. Kaya hindi natin kailangang mag-alala o matakot. Pastor, mayroon ka bang verse? Oo. Yung Awit chapter 23 verse 1. Kaya nabanggit ko po ito. Nung Friday po, pinag-aralan namin ito. Ang sabi ko po, very familiar sa atin ito. No po, ang sabi ko, ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Muli po, sabihin ko, kunyari, hindi nyo alam. No? Pero napakatindi kasi ito. At karanasan mismo ito ni David. No po? Kaya nga niya, inawit ito eh. Hinawa niyang inawit. Kaya sinabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pastor, anong ibig mong sabihin?
Ay ito po, kung yung pastor ni David ay siya ring pastor mo, siya ring pastol mo, hindi ka rin magkukulang, kapatid. Amen po. Pwede bang palakpakan natin dyan ang Panginoon? Kaya nga po, supporting verse po natin, hindi ko na lamang po isinulat lahat. Yung Mateo chapter 6, verse 31 up to 33, ano pong binabanggit dyan? Yung mga ilang bahagi na lang. Ang sabi ko po dyan, huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin o isusuot. Alam ng inyong Ama sa langit ang inyong pangangailangan. Kapatid, ngayong umagang ito, no, bago tayo magpatuloy, alam po niyo, pinag-isipan ko po itong mensaheng ito. Ano po? Nakarinig kasi ako ng isang pahayag sa Facebook. Pahayag sa Facebook. Yung mga joke. Patungkol po sa pagkain. Ang sabi po niya, isang bagay na kinakatakutan, mayroong bagay daw siya na kinakatakutan, sabi ko niya. Ay yung magutom siya. At siya'y mawalan. Bakit? Kasi sabi niya, ang mahal ng bigas. Ang mahal ng bigas. At sabi niya doon sa joke ko, noon may nangakuha na 20 pesos lang ng bigas sana. Pero hindi ko alam, yung 20 pesos pala na yun. Plastic lang pala yun. Anyways, joke lang naman po yun. Alam po niyo, gusto kong magpalakas about our needs ngayong umagang ito. Gusto ko pong ipakita sa atin na ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. No matter what, ano man po yung maging sitwasyon po natin. Ano po? Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ang prayer ko po, maging encouragement sa atin ito. Maging sa mga kapatid po natin na nanonood, sana maging kalakasan po ninyo, kapatid. Ano po? Na anumang sitwasyon po natin, huwag kang mag-alala kung yung pinoproblema mo, kapatid, ay ito lang. Ay, hina mong Kristiyaan mo. Mahina ka kapag ka ito lang yung pinoproblema mo. Ha? Actually, sinabi yan ng salita ng ating Panginoon, huwag kayong mag-alala kung ano ang iyong kakainin o isusuot. Alam ng inyong Ama sa langit ang inyong pangangailangan. He knows, kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Siya ang nag-aalaga sa atin at tumutulong sa bawat araw. Angkinin po natin yan. At syempre, kapatid, hindi lamang sa pera. Opo. O hindi lang sa pagkain ang ibinibigay niya sa atin, kundi pati po yung lakas po natin. Opo, lakas. At syempre po, kasama po doon yung kagalingan sa ating mga karamdaman. Amen. Yung pong kapayapaan. Amen po. Kapayapaan, yung peace. At syempre po, isama po natin dyan yung kasiguraduhan ng buhay. Pastor, ano yung kasiguraduhan ng buhay na binabanggit mo? Mamaya po, tandaan po ninyo yan ha. Yung kasiguraduhan ng buhay. Napakahalaga kaya yan. Ano po? Speaking of, Pastor, karamdaman, binanggit po ninyo yung karamdaman. Ano po? Ang tagal na akong nagpe-pray, ito pa rin ako. Ano ho? Gusto ko sana yung gumawa sa akin ng Panginoon Diyos ng tinatawag na yung great miracle. Wow, great ka pa, Pastor. Opo, yung dakilang himala. Alam po ba nyo, ang dakilang himala sa buhay po natin, baka hindi nyo alam, nangyari na po. Opo, ang dakilang himala ay hindi lamang yung gumaling ka sa iyong karamdaman. Opo. Ang dakilang himala po ay yung nakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po, yun ang dakilang himala. Yun ang kagalingan, yung napakatinding kagalingan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Yung tayo po ay gumaling spiritual. Yung pong dati na wala tayong pakialam sa Diyos, ngayon ay mayroon na tayo. Amen?
Noong araw po, wala tayo, aminin natin sa hindi, wala tayong pakialam sa Panginoon. Pero gumawa ng napakadakilang himala ang Panginoon Diyos sa ating pong mga buhay. Maaring hindi ka gumaling physical. Ano ho? Maaring hindi ka nagaling-galing physical. Pero pwede ka pa rin mag-praise the Lord. Amen po. Bakit? Nagaling po yung spiritual na buhay mo. Na siya ang nagdadala sa iyo. Sabi ko nga ping kanina, mamaya naman, para may suspense, yung buhay na binabanggit ko. So ulitin ko po ito, hindi lamang pera, pagkain ang binibigay niya sa atin, kundi pati lakas, kapayapaan, kasiguraduhan ng buhay. Mga kapatid, hindi ko po makakalimutan ito, at alam po ninyo ito, yung pong ang naging karanasan po ng mga Israelita, nung sila po ay naglalakbay from Egypt to Canaan. Tandaan po natin yung verse natin, ha? Pastor, anong kaugnayan yan? Ang laki po. Alam po, naalala po ba ninyo kung ilang taon ang mga Israelita na naglakbay from Egypt to Canaan? Ilan kasi? 40 years. 40 years po yung kanila pong paglalakbay. Pastor, saan makikita niyan? Niresearch ko rin siyempre. Deuteronomy chapter 8 verse 2. 40 years silang naglalakbay sa ilang. Isipin po natin yon. Mahaba lang ng konti. Nung ilang taon na ako dito? 30 years. 10 taon na lang. Kalambat. Yung ginugol ko na pong taon dito, mas mahaba na kaysa sa amin sa probinsya. Amen po. Sa loob po ng 40 years, naglalakbay ang mga Israelita. Pastor, ano ang kinain nila? Dito natin ngayon makikita yung kasapatan ng ating pong Panginoon. Sabi ko kanina, provide all our needs. Alam po ba ninyo, nasa gitna ng disyerto, pinakain sila ng ating Panginoon? Anong ibig mong sabihin yun sa disyerto, Pastor? Ang disyerto po, mga kapatid, walang natubong dyan, halaman. Amen po. Ang mga Israelita po, para matustusan yung kanilang pangangailangan, hindi po doon sa puntong sila po'y nagtanim ng trigo, nagtanim ng palay o kung ano paman, upang sila ay mabuhay at magkaroon ng pagkain. Hindi po. Anong nangyari, Pastor? Isang umaga, dahil po ang mga Israelita ay nagreklamo sila sa Panginoon. Pero ang ginawa ng kanilang pastor, sino po yung pastor nila, Pastor? Si Moses, siya po yung nangunguna sa kanila. Di ba? Siya po ay sumangguni sa Panginoon. Isinanggunin niya sa Panginoon yung pagrereklamo po ng bayang Israel. Abay, sa mga puntong yun, kung babasahin po nyo, natuturete na rin yung ulo po ni Israel, yung ni Moses sa kaisip po niya. O nga naman, hindi po, good morning anak, hindi po basta-basta yon. Milyon na sila noon, napakarami na nila noon, no mga panahon yun, ng mga Israelita. Ano po? No kanilang kumuhang pamangan? Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Bukas ng umaga, makikita mo kung ano ang gagawin ng ating Panginoon. So alam po natin, kinabukasan, maaga nga silang lumabas. Sinabihan niya ang bayan bukas ng maaga, lumabas kayo. So yun, lumabas po ang bayan ng Diyos. Ano ang kanilang nakita? Ano ang kanilang nakita? Sige nga po. Right? Yeah. Mana, kapatid. Ano po ang ibig sabihin ng mana? Alam po ninyo, ang salitang mana po ay galing po sa kanilang salita yan. Salita po ng mga Hudyo, yung salitang mana. Ano nga ibig sabihin ng mana po, Pastor? Salitang patanong. Actually po, yung mana, wala pong nakakaalam.
Kaya alam po ninyo kung anong ibig sabihin ng mana? What is this? Yan po ang ibig sabihin ng mana. What is this? O ano ito sa pagkakatagalog? Kasi nga hindi nila alam kung anong ibig sabihin, kung anong pangalan nun. So in short po mga kapatid, ang Panginoon hindi po nagpapabaya. At syempre po, hindi po natatapos po doon. Bukod sa ang Panginoon, nagbigay siya ng mana, nagbigay pa po siya ng pugo araw-araw. Kahit na nasa disyerto po sila. Pastor, yung mana ba, anong lasa? Abay, manyaman po. Manyaman ayon sa salita ng ating pong Panginoon. Manyaman niya po. Baka gusto nyong makita, yung pong Exodus chapter 16 verse 15, yun po yung mana. Ano po? Yung Exodus. Ano po? Yung mana po, binabanggit po na, no? Parang harina po ito na mayroon na ring timpla na, isipin mo, may parang honey. Pulot po kyutan. At araw-araw sa mga Israelita, namumulot sila noon. So hindi sila nagkukulang. Manyaman niya po. Espesyal. Galing po sa langit. At siyempre po yung pugo. Sino sa atin dito ang mga kapagsasabing hindi masarap ang pugo? Manyaman niya po. Manyaman niya. Kasarap. Ano po? So, ano po ang aral na nais kong makita natin dito? Yung pong punto na sa gitna ng kawalan, kapatid. Sa gitna ng kawalan. Sino sa atin dito ng merong kalagayan na parang wala ka ng maisip? Kumbaga sa chess. Sino po naglalaban dito ng chess? Naglalaro. Di ba mayroon tayong tinatawag na stalemate? Wala ka nang mapuntahan, no? Minsan po nangyayari sa buhay natin dyan, yung mga ganoon. Pero alam po nyo, sa kalagayang wala ka nang mapuntahan, may solusyon ang Panginoon. Amen po. May solusyon po ang Panginoon. Ha? Katulad na lamang po ng isang lingkod ng Panginoon Diyos na si Elijah. Ano po, naalala po ninyo si Elijah? Noong panahon po na ang bayan ay dumanas ng matinding tagutom. Ano po? Abay kung hindi po maingatan ang itong nangyayari ngayon sa bansa natin. Sana wag naman, yung puntong magkagulo. Alam po niya ang susunod sa gulo. Lalo na po sa mga digmaan, hindi naman po tayo nananakot. Pero alam po ninyo, kung ano po ang bunga po ng digmaan, danop. Sa nung sinisimulang danop, sabi ng nanonood, gutom. Ang resulta lagi niyan, ang bunga po ng digma o gulo, gutom. Paano mo kapag tatanim ang mga tao kung may digmaan, kung mayroon pong kaguluhan? Kaya ang laging resulta po niyan, gutom. Sa isang lingkod ng ating Panginoon. Sino po yan, Pastor? Si Elijah po. Chapter 17 po ng First King, hindi ko na lamang po inilagay. Pero alam po natin dyan, yung kwento na si Elijah, inutusan siya ng ating pong Panginoon na pumunta siya sa isang ilog. At alam po natin yung kwento, si Elijah po, kakaiba po yung kanyang naging kalagayan. Bakit? Kasi po, hindi siya nagluluto ng pagkain. Anong kinakain niya, Pastor? Dinadalahan kaya siya ng pagkain ng isang raven. Salamat po sa kapatid po natin na ang bilis din. Kapag may nabasa ka, may sasagot ka. Meron ka rin ikukwento. Ano po? Hindi ko naman sinasabing hindi tayo nagbabasa. Pero alam mo, encourage ko, magbasa po tayo. Amen? Binibigyan po siya ng karne. Sa yung raven, uwak po yan. Uwak. Pinapakain siya ng ating Panginoon. Ano ngayon, Pastor? Nais ko pong idiin yung punto na, tamo po dapat tatakot na magutom.
Hindi tayo patatakot. God will supply all our need. Ano po? Ibibigay po niya. Number 2 na tayo. Opo. Hello, okay lang po ba kayo? Number 2. Ano ang sinabi po natin sa number 2? Philippians, aliwaya po. Yung number 2 po natin, hindi nauubos ang kanyang kayamanan. Opo. Po magigisan ang kayamanan ng ating pong Panginoon. Unang-una po, dun sa talatang binasa po natin, po magigisan. Ano po? Kapag sinabing hindi nauubos ang kanyang biyaya, ibig sabihin po, walang limitasyon ang kayamanan at kakayahan ng Diyos na magbigay. Hindi tulad ng kayamanan ng tao na nauubos. Opo, punong-puno ka ngayon, ang dami ka ngayon, bukas makalawa, wala natin, nauubos nga po eh. Pero sa Diyos, ang mga pagpapala ng Diyos ay walang hanggan. Ang tindi po nito. Speaking of walang hanggan, mamaya po, iano natin yan. Ano man ang ating pangangailangan, may sapat na biyaya ang Diyos para po sa atin. Actually po, may verse tayo po dyan, yung Ephesians chapter 3, verse 20. Ano pong sinasabi sa Ephesians chapter 3 o Epeso chapter 3, verse 20? Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin. Mag-isip ka na, kapatid. Ano po? Nang maaari mong isipin. Higit pa dyan, kapatid. Nakapag-isip na po ba tayo? Mag-isip tayo ng pinakamatinding biyaya, kagandahan, o mga pagpapala na pwede nating maangkin, maabot. Mga pangarap na pwede nating maabot. Abay, higit pa dyan. Kayang ipagkaloob ng ating pong Panginoon. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos dyan? Ang Diyos ay may sapat na biyaya para sa ating lahat. Hindi niya tayo pababayaan, kaya wala tayong dapat ikatakot. Muli ko pong balikan yung binanggit ko kanina doon sa Matthew chapter 6 verse 31 hanggang pong 33. Huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin o isusuot. Alam ng inyong Ama sa langit ang inyong pangangailangan. But mayroon naman, siyempre, mayroong mensahe dito. Sa pagkaka-English nga po alam na alam po natin ito. But seek ye first. Unahin natin ang Panginoon, kapatid. Bago ang mga bagay-bagay. Ang Diyos po muna. Amen? Meron akong halimbawa na nakalimutan ko noong Friday. Ang Panginoon kakaiba Nagbigay ako ng isang halimbawa bandang huli. Kaya mayroon akong kodigo kalingwang ke. Sabi ko, mayroong isang bata iyak ng iyak. Umihingi ng pera. Ang Panginoon kasi bandang huli nung bigay ko yung halimbawa. Ano na kayang ibig kong sabihin dito sa halimbawang ito? Bakit ko ikinuwento? Siyempre, paliwanag ko rin. Ganito yon. Pag uwi ko, kasi nag-challenge ako ano na kaya yung halimbawa ko na yon? Sabi ko. Ganito pala. Merong isang bata, nawalan siya ng pesos. Yun pala yun. Nawalan siya ng pesos. Sa mga nandito na nakaraang Friday, ito na yon, yung mas maliwanag. Nawalan siya ng pesos. Iyak lang iyak yung bata. Nawala yung pesos niya yung kanilang bisita, medyo naturiti. Kasi nga, maingay, iyak lang iyak. Ang ginawa niya, mayroon siyang pera, binigyan niya 6 pesos. 6 pesos. Abay, isip po ng bisita nila, titok nang na yan, titigil na yan. Siyempre, 6 pesos na yung pera niya. Ang nangyari po, lalong umiyak. Lalong umiyak. Nagtaka yung nagbigay.
lalo kang umiyak, sabi ng nagbigay. Alam po niyo kung anong sagot niya? Kasi po ganito, sabi niya. Kung hindi sana nawala yung pesos ko, sabi niya, 7 pesos na sana ang pera ko. Hindi po matindi. Kung hindi sana nawala yung pesos ko, 7 pesos na sana ang pera ko. Minsan ang tao hindi maintindihan, di po. Pinagpala na ng Diyos. Pero gusto, binigay na ng Panginoon yung ganito. Gusto yung buo. Sobra. Sobra. Kaya po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Bakit naman, Pastor? At yung kayo, Kenny. Amen po. At siyempre po, yung mga nanonood sa ating pong live, mga kapatid, bless kayo ng Panginoon. Bakit? Nanonood kayo eh. Amen. So, kapatid, ito gusto kong maano sana natin. But seek ye first, ni po. Unahin natin ang kaharian ng Panginoon. Ano po? Ito po, itong mga, Pastor, paano may larawan yung kaharian ng Panginoon? Ito po, itong mga pagtitipon patungkol po sa Panginoon. Ito po. Ito po yung gawain. Ganito yung paraan po dapat na inuuna natin ang Panginoon. Yung mga pagtitipon na may kinalaman sa Panginoon. But seek ye first the kingdom of God. Ano po? So, mga kapatid, speaking of pagpapakain, hindi po may kakaila sa atin kung paano pinakain ng ating pong Panginoon Diyos yung pong 5,000 katao. Amen po. Sa Biblia, ang ating pong Panginoong Jesucristo mismo, nagpakain po siya ng 5,000 at mayroon pong nagsasabi na itong 5,000 na ito, higit pa po doon. Sinasabi po nila na humigit sa 10,000 pong katao ito, itong pinakain ng Panginoon Diyos na ito. Ano po? Ilan po yung ginugol, Pastor, na na halaga o mga pagkain para mapakain ang mga taong ito. Alam po ninyo, mga kapatid, mula lamang po ito sa 5 tinapay at 2 isda. Napakain po ang libo-libong katao. Ano ngayon, Pastor? Kapatid, nais ko pong ipakita. Ano po? Ano mang mayroon ka ngayon? Ano mang mayroon ko ngayon? Abay, huwag mong maliitin yan. Huwag mong maliitin yan. Pagka inilagay mo yan sa kamay ng ating pong Panginoon, kayang paramihin yan ng ating pong Panginoon. Amen po. Kayang paramihin yan ng Panginoon. Maliwanag naman po ang kanyang salita. Siya ay sapat sa lahat ng bagay. Amen po. Siya ay sapat. Isa pa po na magandang halimbawa. Alam po ninyo si Elias. Si Elias po. Kilala po ba natin si Elias? Ano po? Si Elias po ay tinawag po na propetang apoy. No? Dahil po sa siya nagpababa ng apoy, di ba? Sinunog yung pong mga yung mga tawag nito, yung mga propeta ni Baal. Ano po? Meron siyang assistant. Ano kasi ang pangalan yung assistant niya po? Si Eliseo. Noong siya po ay umalis na si Elias, kinuha na ng Panginoon, si Eliseo po ang pumalit sa kanya. Siya po yung tumanggap ng ng jacket. Ano po? Siya po yung nakatanggap ng the double portion of anointing of God. Amen po. And then sa paglilingkod po ni Eliseo sa ating Panginoon, panahon po ng tagutom ng mga panahong yon, merong isang lumapit sa kanya na isang balo. Ano po? Balo po ng isang tapat na propeta ng Diyos. Makikita natin yan, yung kwento na yan sa 2 Hari chapter 4 verse 1 to 7. Ano po? Itong propeta na ito, namatay siya at naiwan niya ang kanyang balo kasama po ng 2 niyang anak.
na problema po itong mga mag-ina sapagkat ang gusto po, sa pagkamatay po ng kanyang asawa, nagkautang po sila. Mayroon po silang utang. Sino pong mayroong utang dito? Hindi naman masama mangutang. Magbayad ka mo sa. Amen po. Ngayon, nakautang po ito, sinisingil ngayon. At dahil hindi siya makabayad, mahirap ang panahon, ayon sa pagkakakwento, kinukuha po yung kanyang anak bilang kabayaran, bilang alipin. Gaano kaya kasakit nun? Kaya nga ang ginawa po ng balong ito, lumapit siya kay Eliseo, na isa ring propeta, siyempre po. Lingkod ng ating pong Panginoon. May problema tuloy ang lingkod ng Panginoon. Ang sabi ng propeta, sige Ana, ano bang mayroon ka, sabi niya. Ano bang mayroon ka? Kapatid, ano bang mayroon tayo? Alangan naman ng walang-wala ka na lang. Opo, naniniwala ko mayroon pa rin tayo. Alam po ninyo, yung propeta na ito, ang mayroon lang sa kanya ay isang buting langis o oil, yapin na po ito. O sige, Ana, maghiram ka na sa iyong mga kapitbahay ng mga bote, Ana. Sige, libutin. Nilibot nila mga kapitbahay nila, naghiram sila ng mga bote. Naghiram sila ng mga bote. Then, pumasok kayo sa iyong silid, Ana, at kargahan ninyo ang mga yan, Ana. Ganun nga po ang ginawa nila. Sinarhan nilang pumasok sila sa silid. Kinargahan niya. Abay, mayroon pong himala. Kagilagilalas po. Hindi po ba kagilagilas ito? Kasi nga po habang kinakarga ng mga bote, hindi po nawawalan ng laman yung bote na ikinakarga nila doon sa mga bote na iniram nila. Amen po. Sabi nga po sa kwento sa kanyang sulat, ang ina ay tumawag sa kanyang mga anak, mayroon pa ba? Bigyan pa ninyo ako. Ang sabi ng mga anak niya, Nay, sinabi niya yun sapagkat hindi niya alam na puno na po palang lahat ang mga buti na yon. Sa pagtataka nila, pinuntahan nila si Eliseo at sinabi ang nangyari. Sabi po niya, sige Ana, ibenta ninyong lahat yan, Ana. Pagkatapos bayaran ninyo ang mga utang ninyo, Ana. Bayaran niyo mga utang ninyo. Sapat ang Panginoon, Ali. Kapatid, nais ko pong idiin yung punto na hindi nauubos ang kanyang kayamanan. Amen. His riches, sabi kong aping Kenneth, never run out. Hindi po magigisan ang biyaya po ng ating pong Panginoon. Ever magigisan. Magisan la ring aliwa, pero yung ginawali po. Kapatid, nais ko makita natin ito. Pinapakita nito na ang kayamanan ng Diyos ay hindi naubos. Siya ay tapat na magbigay sa ating pangangailangan sa paraang. Ito gusto ko pong makita natin ito. Ito pong punto na sa paraang hindi natin inaasahan. Yung paraang hindi natin inaasahan. Maging itong babaeng balo na ito, sa palagay nyo, asahan niya po ito? Sa akin dito, nais kong banggitin yung puntong ito imposible. Hindi po ba? Dumaan na po ba kayo sa sitwasyon ng iyong buhay na yung nasasabi mo, imposible? Kapatid, kung imposible yung sitwasyon na mayroon ka, abay, magalak ka. Ano po? Bakit naman, Pastor? Sa Diyos, walang imposible. Parang hindi kayo masaya?
Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Pangatlo po. Ito yung number 3 po natin. Si Jesus ang paraan para matanggap natin ang mga biyaya ng Diyos. Medyo mahaba ni po. Si Jesus ang paraan para matanggap natin ang mga biyaya ng Diyos. O sa pagkaka-English po, Jesus is the way. Ano po? Tumigil ka, Pastor. For what? For what po? To receive God's blessing. Apo. Ang ating pinapakita nito, ito pong number 3, ang ating pong Panginoong Hesus, ang paraan o yung way para matanggap natin ang mga biyaya ng Diyos. Hindi po sa kung ano-ano, kung kani-kanino, ali po. Tanging kay Jesus lamang. Jesus is the way to receive God's blessing. Ano po? God's blessing. Ibig sabihin, lahat po ng pagpapala ng Diyos ay natatanggap natin dahil po sa Panginoong Jesucristo. Amen. Dahil po sa Panginoong Jesucristo. Siya ang tulay sa pagitan natin at ng Diyos. Binanggit ko po yung tulay. Ano po? Ito ginagawang katuwiran po, pangangatwiran ng iba. Iba-iba ang tulay, Pastor. Pero yun din ang paraan para makatawid. Mali. Opo, diretsahan ka, Pastor. Oo, diretsahan po. Mali po yun. O sa literal, pwede. Ano po? But, kung ang pinag-uusapan po sa spiritual, abay, tanging kay Jesus, kapatid. Tanging sa Panginoong Jesus. So, siya ang tulay sa pagitan natin at ng Diyos ng mga, siyempre po sa mga pagpapala, etc., etc., etc. Sa mga material things, sabi na lang po natin. Dahil sa Kanya, ito pong matindi, yung binabanggit ko Kanya, may kaligtasan tayo. Dahil sa Panginoong Jesucristo. Salamat sa Panginoon. Wala pong nag-aalala sa atin ni po. Wala tayong yung takot sa ating pong mga sarili. No? Hindi natin iniisip yung, Pastor, paano ba pupunta sa langit? Hindi na natin gaanong pinoproblema yun. Ano po? Kasi nga, mayroon tayong assurance of salvation. Amen po. Ang ginagawa lang natin ngayon, nagpapalakasan tayo. Wow, itong message na ito, pinapalakas tayo. Pero yung salvation po, talagang, yun po ang dapat. Ano po? Papalakasan tayo ngayon, inaalala natin yung mga pangako ng ating pong Panginoon. So, bakit yung sinabi, Pastor, kaligtasan, kumbaga tulay sa pagitan natin at ng Diyos. Hebrew chapter 9, verse 15. Ayan po. Liwanag ni po. Si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao nung sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang, walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Ano itong walang hanggang pagpapala, kapatid? Kapatid, hindi lamang po ito nagtatapos doon sa tayo po pinagkalooban ng Panginoon ng bagong buhay. Yung buhay na walang hanggan. Ano po? Kahit sa mga pangangailangan natin, diretsahan po, mga material things. Pinagkakaroon ng Panginoon Diyos yan. Alam mo ba kung bakit nandyan ka ngayon sa kinaroonan mo? Alam mo ba kung bakit yan ang estado mo ngayon sa buhay, kalagayan mo sa buhay? Alam mo ito naniniwala ako nandyan ka ngayon hindi dahil sa magaling ka. Hindi dahil sa matalino ka. Hindi dahil sa nakapag-aral ka. Nandyan ka ngayon sapagkat magaling ang Panginoon. Magaling ang Panginoon.
biniyayaan ka ng Panginoon. Amen po. Amen. Biniyayaan ka ng Panginoon. At siyempre, speaking of tagapamagitan, sabi niya, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang kasalanan. Spiritual ito. Sabi ko nga, itong tagapamagitan na binabanggit, linawin natin muli, paalala po. Hindi sa kung kani-kanino tayo, kani-kaninong paraan kaya tayo naligtas. Hali po, dahil lamang po sa ating pong Panginoong Jesucristo. Idiin ko po ulit. Ano po? Jesus is the way to receive God's blessing. Ang linaw po, ang linaw yung pagkakatagalog din. Si Jesus ang paraan para matanggap natin ang mga biyaya ng Panginoon. At number 1 po doon na biyaya, siyempre po yung buhay na walang hanggan. Karagdagan na lamang po yung mga pangangailangan natin araw-araw sa ating pong mga buhay. Amen. Walang biyaya na mas malaga kaysa kaligtasang ibinigay ni Jesus sa bawat isa sa atin doon po sa krus. Nais ko pong lalo pong idiin ito, no, kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Romans chapter 8 verse 32. Anong sinasabi po natin diyan? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Patanong ito eh. Kung naibigay na ng Panginoon Diyos yung pinaka-importante sa Kanya, yung pinakamahalaga sa Kanya, abay, yung mga bagay-bagay na susunod doon, mani-mani na lamang po. Ano ba namang ibig mo sabihin sa mani-mani nilang pastor? Ay, napakasimple na lang. Napakadali na lang. Ano po? Naibigay mo na yung pinakamahalaga eh. Di ba? Napaka-easy na lang po sa ating pong Panginoon. Anong mensahe ngayon? Tamo tatak. Tamo po dapat matagot. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ito yung support natin lang kanina doon sa tagapamagitan, sa pamamagitan ni Kristo. Dahil kay Jesus natanggap natin ang lahat ng pagpapala mula sa Diyos. Ang pinakamahalagang biyaya na binigay niya sa atin, siyempre salvation. Si Sakyo po, kilala natin si Sakyo, na umakyat sa puno ng, ano kasing inakyat niya? Aratilis. Maliyak pala ako ni po. Subukan na kayo umupo. Bahala nyo. Pero yung Aratilis kasi, ano rin yan, matinik. Matinik po yung Aratilis, di ba? Ganon din po yung Sycamore, matinik din. Ano po? Ay, kamachilis. Tamo perfect ni po. Tignan mo yung magkakamali. Salamat may perfect na Diyos. At salamat, ay, siyempre nagkamali ka, minan mo. Madali lang naman pong itama eh. Hindi po yung nagkamali ka tapos pagpilitan mo, po. Alam po yung maraming taong ganun. May pasosaw na lang. Ano po? Dali naman ang sabihin na kinurek ka. Ay, umapin. Dapat ganun po. Hindi pagpilitan mo, mali. Si Sakyo ay isang mayaman, maniningil ng buwis na nagnanais makita si Jesus. Alam po natin yung mga pangyayari ni po, na makarini po, makapurma po yung Sakyo. Umakyat po siya sa isang puno ng Sycamore. Nang siya lumapit kay Kristo, hindi lamang pisikal na pagpapala ang kanyang natanggap, kundi, ano po? Salvation. Ibinigay niya ang kalahati ng kanyang kayamanan sa mahihirap. At ito po yung isang matindi po dito. Binigyan po niya ng aplikasyon. Ano po? Yung palatandaan, yung proof. Ano po? Isinole ng higit pa ang kanyang dinaya, yung 4 times. Baga, alala po nyo? So, ang natanggap, alam po ninyo, natanggap po ni Sakeo, hindi lamang siya tumanggap ng kaligtasan. Tumanggap pa siya ng, yung pong tinatawag na,
he received a new life in Christ. Praise the Lord po sa atin. Diyan paulit-ulit na mo po yun eh. Ano po? Nagkaroon tayo ng bagong buhay. Ni po? Amen? Bagong buhay. Nung makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng new life. At yun po, ang isang ibinubunga po ng tunay na nakakilala sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ang tanong po ni Pastor, ay totoo na ba na, na mayroon na tayong new life in Christ? Amen po. Huh? Putas sabihan ring aliwa. Baka sinasabi ng iba, hey, yan naman. Haliko, bakit tamo karelo? Aliwa tamo. Amen po. Pakita natin sa kanila. Iba tayo. Iba yung mga mananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo. Bilang pangwakas, kapatid, bilang pagwawakas, ang Diyos ay lagi nandyan para sa atin. Amen po. Amen. Pwede ba nating, amen? Ang Diyos ay lagi nandyan para sa atin. Minsan, hindi natin nakukuha ang gusto natin. Ano po yung gusto natin? Ipinaliwanag ko na po yun nung una. Ano po? Ulitin ko po. Minsan, hindi natin nakukuha ang gusto natin. Hindi natin nakukuha yung katas ng salita na God will supply all your needs. Abay, ito po yung yung likuran nun. Hindi natin nakukuha ang gusto natin, yung lahat, ano? Pero kapatid, ibinibigay niya ang talagang, ano po? Kailangan natin. Yun ang maganda po. Ibinibigay niya yung talagang kailangan natin. Parang ganito, iyak na iyak yung gusto ko sana chicherya, sabi ng bata, no? Teacher na piatos. Na po. Minsan ayaw natin, hindi natin binibigay na eh. Binibigay natin Skyflakes. Kasi yun ang alam natin nakakabuti. Hindi ko naman sinasabing masamang ang piatos. Parang may pinapaalala ka, Pastor. Hindi, iba yun. Kung alam mo yung mabuti sa anak mo, lalo na ang Panginoon. So ito po, huwag tayong mag-alala mga kapatid. Sa halip, magtiwala tayo sa ating pong Panginoon. Kaya nga po, iiwan ko po ito. Kapatid, hello po. Hello po. Tiwala lang. Amen po. Tiwala lang sa Panginoon. Tiwala lang. God bless everyone. Salamat po sa mensahe ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Katulad na nabanggit ko ng pinagpauna, sana po maging encouraged sa bawat isa sa atin ito sa patuloy na paglilingkod sa Panginoon. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Hallelujah. Jesus, hallelujah. We worship you, God. Hallelujah. Panginoon, nais ka naming madama. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Okay lang ba? Tumayo po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Jesus, hallelujah. We worship you, Lord. Meron ka bang pangangailangan sa Panginoon, kapatid? Ilapit mo sa Kanya sa oras na ito. Ilapit mo. Mayroon kang sakit, karamdaman, ilapit mo sa oras na ito. Isama natin na ipanalangin yung bago ko tayo tulang manalangin. Ipag-pray natin yung sa kapatid po natin si Brother Royet. Di ba ako nagkamali? Royet. Baka Riel po yung mabanggit ko. Yung asawa po niya ay lumabas na sa ospital. Nanganak na po. Pero yung anak nila, yung baby nila, at siya po ospital. Lumampas po doon sa araw na dapat lumabas yung bata. So, nakakain po ng hindi po maganda. O overdue. So, 7 days
pa sila sa ospital. Si Rose po nakalabas na, pero yung bata nasa ospital pa. Pag-pray natin sila. CS po siya, si Rose. So pag-pray din po natin yan. Siyempre, sina Brother James, pag-pray po natin sila. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po manalangin sa Panginoon. Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyong walang hanggang katapatan at kabutihan sa aming po mga buhay. Panginoon, salamat po sa iyong mga pangako. Tulad ng aming napag-aralan sa Pilipos chapter 4 verse 19 na ikaw ang aming tapat na tagatustos o nagkakaloob, na hindi kailanman magkukulang sa pagbibigay ng aming mga pangangailangan. Panginoon, turuan mo po kaming magtiwala sa iyo ng buong puso, lalo na sa mga panahong hindi namin nauunawaan ang iyong mga plano. Patibayin mo po ang aming pananampalataya upang sa halip na mag-alala, kami ay lumapit sa iyong mga pangako o magtiwala sa iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang kayamanan na hindi maubos at sa mga biyayang pinagkakaloob mo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Naway maging matapat din kami, Panginoon, sa iyong mga plano, yung pong pagbabahagi ng iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na maging kasangkapan po kami, Panginoon, sa iyong mga plano. Naniniwala po kami na kung bakit kami iyong pinagpala, may dahilan ito upang kami naman ay maging pagpapala sa iba. Kami pinagpala mo, Panginoon, upang maging daluyan din kami ng iyong pagpapala. Sa umagang ito, pinupuri ka namin, pinaparangalan ka namin, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Patnubayan at i-bless po ninyo ang bawat isa. Panginoon, ibinubukod po namin ngayon na ipinapanalangin sa iyo si Brother Royet, Panginoon, kasama po ng kanyang may bahay, si Sister Rose, Panginoon. Kailan lang nanganak po siya, subalit ang kanilang anak ay nasa hospital pa sa pangkasalukuyan. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong divine healing sa kanyang anak, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Ingatan po ninyo at pagpalain ang pamilyang ito. Salamat po sa biyaya po ninyo sa kanilang anak. At dalangin ko po, Panginoon, ang mabilis na recovery, Panginoon, sa kanilang anak, Panginoon. I-bless mo po sila. Ipagkaloob mo po ang kanilang mga pangailangan. And Lord, sa oras din pong ito, sama-sama rin po kami nananalangin para po sa kapatid po namin, kay Brother Dance, Panginoon, na sa kasalukuyang, Panginoon, ng kanyang pamilya ay nagdadalamhati sa pag-uwi sa iyo, Panginoon, ng kanilang mahal na Ama. Bless them, Panginoon, and comfort them, Father God. Maraming salamat po. At sa mga kapatid pa, Panginoon, na nandito, maging sa mga kapatid na wala may karamdaman, Panginoon, sa mga nanonood sa live namin sa FB, at maging sa mga makapanood po sa YouTube, in the name of Jesus, ipinapanalangin ko po yung mga kapatid po namin, mga listeners po namin na ito. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay, pagalingin mo po ang kanilang mga karamdaman. Maraming pong salamat. Lord, inaangkin po namin ang iyong bendisyon. Sa pangalan ni Jesus, sama ito pong aming sama-samang panalangin. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. Sige po, yumuko po tayo at manalangin po tayo para sa offering. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na katapatan sa aming mga buhay, Lord. Thank you for providing for all our needs. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong biyaya ay laging sapat at kailanman ay hindi ka nagkukulang sa aming Panginoon. Thank you, Lord, for blessing our sources of income. Lahat po ng mga trabaho, mga negosyo po ng bawat isa, patuloy mo pong pagpalain, Panginoon. At dinadalangin po namin ang malilikom po na offering this morning
kayo po ang mag-bless sa offering na ito, Panginoon. Dalangin namin na maging sapat po ito sa lahat ng pangangailangan ng aming simbahan, Lord. At nananalangin po kami, Panginoon, sa mga kapatid po namin na hindi rin namin nakasama today, Lord. Dalangin namin ang kanilang buhay, ang kanilang pangangailangan, Lord. Patuloy mo rin pong i-provide, Panginoon, na sa muli ay makapiling namin, makasama po namin sila sa aming pagsambahan dito. And we declare this morning, Lord, surely your goodness and your blessings shall follow us all the days of our lives. Ang iyong presensya, ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon, Panginoon, at ang iyong pagpapala ang siyang manatili sa bawat isa sa amin. Sa iyo lamang ang papuri, sa iyong pasasalamat, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen. Thank you po. Thank you po. Hallelujah. Salamat po sa mga kaloob po natin. Okay. Mamaya po ay pakinggan po ninyo ito, mga kapatid. Salamat po sa mga kaloob po natin. Gusto ko po sana makiusap sa inyo. Pastor, pupunta ka ng Bagyo, makiusap ka. Hindi po yung ganun. Ano po, yung tatay kasi ni Brother Dance, yun nga, nawala po siya. Gusto ko sana makiusap ulit sa inyo, no? 'Di ba mayroon tayong yung ambagan na sa mga immediate family po natin. Okay lang po ba na mag-second love offering po tayo para sa kapatid po natin? 'Di ba mayroon tayong contribution na 50 pesos bawat isa? Alam po niyo, mga kapatid, ito palagi kong binabanggit, mas maganda po yung tayong nag-aabulo kesa tayo po yung inaabuluyan. Adyang magkano mo po sana dadalhin natin mamaya kay Brother Dennis. Any amount po, okay lang po ba yun? Maraming pong salamat, kapatid. Salamat po sa blessings. Amen. God bless you. God bless you. Salamat po. Salamat. Okay, God bless you. Sa mga kung wala ngayon si Sister Rose, Sister Rose, hindi. Ano kasi ang pangalan? Sister Roxanne, si Roxanne. Alam ko po na kung sakaling nakikinig ka, nandyan po yung ilang kabataan po natin. Gusto ko pong i-cancel muna natin yung gawain ninyo sa youth, mamaya yung sa CA. Karamihan kasi sa yung mga music team, gusto ko pong anyayahan na pupunta tayo doon. Po. So, sana supportahan natin itong pagbisita na yon. Cancel muna natin yung gawain po ng mga youth mamaya. Brother, so paalam na lang ninyo kay Sister Roxanne po. So, with that po, salamat po. At bless tayong lahat ng ating pong Panginoon. Pansamantala po, tapos na po ang ating gawain ngayong umagang ito. Tumayo na po tayong lahat for the benediction prayer. Hallelujah. Amen po. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Salamat sa ginawa mo sa aming kalagitnaan ngayong umagang ito. At muli po, dalangin po namin ang patuloy na gabay mo po sa amin, sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ngayong umagang ito. Lord, patuloy na taglayin po namin, O God, ang iyong pag-iingat at biyaya. At ang mga salita mo, Panginoon, na narinig po namin, maging kayamanan ito na aming mga puso at isipan. Salamat po. Muli, bless mo pong bawat isa. Mga kapatid ko, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone. Ingatan tayo ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah.